Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, naloko na Senator Cayetano at Aimee, napaamin si Lutoka. Script ni Prosecutor Lutoka, nagkabuhol-buhol. Yan po ang ating alamin mga karibin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito at syempre pa-subscribe na rin po mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga karibin natin. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Eto pong si Ace Barbers mga kababayan. Eto po ang kanyang pahayag. Ang kada pirma para sa impeachment ni BP Sara ay hindi boto ng Kongreso, kundi boses ng milyong-milyong Pilipino. Aray ko po. Marami na naman po ang magagalit, no? Na mga ordinaryong Pilipino sa'yo, Ace Barbers. Ito pagdating po sa impeachment ni BP Sara, no? Kasama nyo yung milyong-milyong Pilipino. Pero pagdating po sa mga flood control, male-maleta, hindi nyo man lang sinama yung mga ordinaryong Pilipino. Yung milyon-milyon sa inyo, yung Pilipino pinabayaan nyo. Di ba? Ay grabe naman. Naniniwala ba kayo dito? Na yung impeachment daw ni BP Sara ay hindi boto ng Kongreso kundi boses ng milyong-milyong Pilipino. Mamaya ipapakita po natin kung ano po ba talaga ang boses ng milyong-milyong Pilipino. Pero ito muna yung comments ng ating mga kabayan patungkol dito. Sabi po ni Jomar, hayop ka barbero, dinamay mo pa kami sa katarantaduhan nyo. Correct. Baliw, sabi po ni Albert. Sabi naman po ni Georgia Herodas, ayaw ko i-appeal ninyo, wag niyo daw siyang isama. Nandadamay kang hinayupa ka, baka kayong mga bugok lang. Suluhan na ang imong ka-stupidity, Mr. Barber. Baka uwaw kang amawa ka, sabi po ni Kings. Ayan mga kaubayan. Sabi ni Pedro Ginto, Kawatan, ayan, signature of the lives. Ayan mga karabin natin. Joker man kaayo ka, Ace Barbers, boses ng mali-malitang millions na ninyo oy, ayaw mi damaya ana inyong kabuang. Koreka. Ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? Papayag ka ba? Ikaw na nanonood ngayon, sabi ni Ace Barbers, boses mo. Boses mo or boses nating milyong-milyong Pilipino ang gustong magpa-impeach kay BP Sara. Just comment down below mga kabayan at eto gusto ko po itong pahayag no ni Direk Daryl Yap mga karabin natin. Sabi po ni Direk dito, ang video kung saan galit na galit si Inday Sara ay hindi magiging mali sa mata ng mga Pilipino. Correct. Bakit? Eto. Dahil naiintindihan nila ang galit niya. Dahil galit din sila. Correct ka, di ba? Eto na yun. Kung eto patuloy ang sinabi mong, di ba? Yung sinasabi ni Inday Sara na galit siya, ay kasama niya yung milyong-milyong Pilipino. Baka dito pa kami maniwala, Ace Barbers. Kung eto, no? Kung eto pong pahayag na ito ay kasama ang milyong-milyong Pilipino, malamang mga kaubayan, kasama rin ako dyan. Kasama ka rin, di ba? Dahil totoo naman, nakakagalit po ang administrasyong ito. Di ba? Sabi nga po dito ng ating mga kababayan, sakto na message from Direk Daryl. Di ba? Correct ka. May tama ka, Direk. Ayan na. Una, galit sa ginawa nila kay PRRD. Second, galit sa ginawa nila kay BP. Third, galit dahil lahat na lang ng kaalyado ng Duterte kinakasuhan nila. Last, pero sila patuloy na nakakawala ang mga buwaya at tunay na mga magnanakaw at mga mastermind. Correct, di ba? Yung mga nag-iimbestiga sa flood control, sila patuloy itong mga kinulong mga kababayan. Yung mga buwaya, malayang-malaya. Aray ko po, sa gobyerno lang na ito, mga karibin natin. Sino ang hindi magagalit dyan? Di ba? Buti nga nagalit si BP Sara. Kasi kung hindi siya nagalit, mga kababayan, kung hindi nagalit si BP Sara, iisipin natin na talagang, di ba, kasabwat din siya, kinukonsinti niya
Ha? Yung mga pagnanakaw sa ating gobyerno. Di ba? Di ba? Mas magandang nagalit siya kaysa po sa ating presidente mga kababayan. Naggagalit-galitan lang. Di ba? O ano po ang masasabi niyo dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, si Bobo Gadon naman po ang ating pag-usapan. Ayon po dito kay Bobo Gadon na nagmamakaawa sa publiko na huwag paniwalaan ang mataas na performance rating ni BP Sara. Sa bagay, wala pa namang ginagawa talaga si BP Sara sa ngayon, di ba? Kasi Vice President pa lang siya mga kababayan. Di ba? Pero ang taas ng performance rating, Gadon, kanino mo kami gustong maniwala na tumaas ang ratings ng Pangulo? Di ba? Doon mo kami gustong maniwala. Gusto mo yata kaming maging bobo rin. Huwag mo na kaming idamay sa kabubuhan mo, Gadon. Kung gusto mong maniwala na mataas, ang ratings ng Pangulo, yung performance rating ng Pangulo, maniwala ka. Wala naman kami magagawa kung yan ang pinaniniwalaan mo kasi ang mga naniniwala dyan ay puro bangag. Ayan mga karibin natin. Bangag. Ano ka ngayon, Gadon na? Sabi po ng ating mga kababayan, yes sir, fake news yan, sorbe nila. Aray ko. Lisang lang ilong nimo, animal ka. Lingag pala, lingag. Gadon, tumigil ka na dyan para di kami mabweset sa'yo. Ano kahilo? Si BP, aming future president soon. Ayan mga kababayan. Unsa ka kola. Di ka kadawat sa kamatuuran. Ayon po yan kay Marilyn. Ayan mga karambin natin. Sino ka na mag-utos sa amin? Di kami bobo. Mo Gadon. Ayan mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo dyan? At eto, last po na pag-usapan. Eto po, binaliktad. Sabi po dito, Operation Romano, banta umano sa pamilya Marcos at hindi sa Duterte ayon kay witness. Sa witness na si Lutok. Aray ko. Talagang binabaliktad nila yung sitwasyon mga kababayan. Di ba? Kung para pala sa Marcos yun, di sana Marcos ang nagsalita. Di ba? Di ba? Kung para sa Marcos yun, di sana Marcos po ang nagsabi na pag pinatay nyo ako, gugurgurin ko rin kayo. Sana ganun ang nangyari. Di ba? Ganun ang logic. Pero kasi si BP Sara ang nagsabi. Di ba? At hindi naman tinatanggihan. Sinabi niya talaga yan. Di ba? Kaya yung Operation Romanov ay banta sa pamilya Duterte, hindi sa Marcos. Ano ba yan? Paano magkakaroon pa ng banta ang Marcos? Hawak niya na lahat. DOJ, Ombudsman, APPNP. Di ba? DILG, lahat na lang mga kababayan. Hawak na ni Marcos. Kaya nga nila na ipadala si former President si former President Duterte sa The Hague, di ba? Nakulong nila yung mga kalyado ng Duterte because may power na, may kapangyarihan po sila. Sila ang may kapangyarihan sa panahon ngayon. At hindi sila matatakot, mga kaubayan. Walang banta-banta sa kanila. Ito pa isa mga karibin natin. Kung talagang pinagbantaan sila, di ba? Pinagbantaan itong, yun ang take ni Marcos, di ba? Dapat kinasuhan na ni Marcos yun. No? Si Lisa. Dapat kinasuhan na ni Romualdez, kinasuhan na. Pero hindi Diba? Hindi po nila kinasuhan. Ay nako. Anyway, ano po ang masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Not a typo. A typo means yung department naging Department of Justice and Department of Education are two different things. Si Vice President, iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso. No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuhan namin na media personalities. Typo. Attorney Lutok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung Sabina. Part 4 ho tayo sa ito. first day ng second Totality ng aming investigation, then nakita namin na even before nung situation ni Attorney Zulaika, base doon sa utterances ng Vice Presidente, meron na ho siyang kinausap. So, yan ang next na tanong ko. Ibig niyo ba sabihin na even prior to this video,
meron na siyang nakausap na kinontrata? That's the appearances, Your Honor. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag namatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si former speaker. So, nakita namin, may kinausap na siya. Even before the press conference was held on... Nakita o narinig. Nakita. Nasaan pong ebidensya? Di ba? Nasaan yung recordings, video, anything that support your claims? Di ba? Huwag yung gawing tanga. Baka kasi mamaya, mga kabayan, mga nanonood, maniwala agad dito kay Lotok. Di ba? Na ganun talaga ang sinabi ni VP Sara without any evidence, mga karabin natin. Nakita o narinig nyo may kinausap na, pero dapat hinanap nyo yung kinausap niya. Correct. Kontrata. That's what we believe, Your Honor. And Yung paniwala kung nila yan eh. ang paniniwala nyo, dahil ito ay pagbanta no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta? Yeah, I think a couple of months ago may binuuho ang aming direktor. Nagbuo siya ng task force to investigate threats against the life of the president. Kaya lang hindi na ho ako part nun, Your Honor. July 2025, nalipat na ho ako sa ibang region. So, wala na po akong idea. I think yung intelligence service namin at yung director, yun ho yung pwedeng makasagot, Your Honor. Actually, yun ang next na tanong ko dahil tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of Yan. nation approach. Yan. Dapat Whole of Senate approach, sabi mo. merong whole of agency approach, in this case, the NBI. Ang NBI. tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force. At kasali kayo doon. Hindi po ako kasali, Your Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung source, Information. dapat kasali kayo. You mean, Your Honor, since nasa regional office ako, nung nagbuo ng task force, definitely, itatap nila yung mga regional offices na meron ba dyan sa region ninyo na information o intelligence na ganito. Meron hong ganong practice, Your Honor. Pero But- kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga nung actual, yung kinontratang tao? At meron bang nakitang ganon? Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Yes or no lang ang yan? Makakaalam po niyan, yung aming intelligence service kasi nasa 40 Ikaw po na mismo, yan, sabi. at ng aming direktor. At meron bang ginawang coordination? Kasi ito, Pangulo no less than our President. Meron bang ginawang coordination kayo o yung binuong task force ng NBI kasama ang nag-coordinate sa NSC, nag-coordinate sa PSG at sa iba pang mga national agencies dahil Pangulo natin to eh. Opo. Yun. Meron bang ganun na ginawa kayo o yung binuong task force? Well, insofar as the Cybercrime Division during that time, ang focus ho namin is yung investigation dun sa threat against the life vis-a-vis yung November 23, 2024 utterances. Now, insofar dun sa sinasabi niyo po, Your Honor, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service po namin. Kasi ano na po yun eh. Para siyang deep dive intelligence gathering na po yun eh. Ang punto ko lang naman is sa ganitong napakahalagang banta, ini-expect ko sa NBI na meron Anong mahalaga? Yung flood control o yung banta? Correct. Anong mahalaga? Yung buhay ni Marcos Jr. o yung trilyong pisong ninakaw sa pera ng sambayan ng Pilipino? Ang Region, meron kaming ongoing investigation pero hindi ho related doon sa kausap ni Sara. Meron kaming iniimbestigahan Ni Sara na lang. sa presidente. Hindi na Vice President, Sara na lang. Sige. Namin, so, ongoing pa siya. Nag-aantay lang kami ng order galing sa taas kung ano yung guidance. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Senate President. Noted and entered in the record. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You have 2 minutes, sir. Mr. President, I'll
Susundan ko na yung kay Senator Win, Senate President. Yan, yan. Yes po, Your Honor. Yeah, good afternoon, Mr. Witness. Nako, So, ito na. diretsuin ko na. Palakpakan muna natin itong ating SP. SP ng Sambayan ng Pilipinas. Diba? Presidential Security Command. So did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President? Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan nun sila. Grabe, lahat na lang hindi Meron masagot kasi kaming nito. tinatawag na need to know basis. Ang focus lang po Bitos. namin as The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parate, hindi mo inimbestigahan ng husto. Yan. hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your Honor, May you answer first. Did you talk to the CIDG? no, Your Honor. No. But nag-imbestiga din sila, di ba? I think so, Your Honor, kasi may statement sila. So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam Interagency sila na nga. hindi. Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor. Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 10, February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba? Yes, Your Honor, our affidavit of Tapos investigation. kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat, no? Verification ng ano po, Your Honor? Ng Sa dulo, nag-sign kayo ng verification. verification of non-forum shopping, Your Honor? Yes, and that aside from non-foreign shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records. Yes, Your Honor. Yeah. So may mali ba dito? Factually, wala. Na-review mo naman to, no? May konting typo dyan, which is Hindi normal typo, naman po, Your Honor. factual. So far as I'm concerned, Sino lahat po ba ng nag-prepare? ang team po namin with the... Tapos pinapirma sa inyo? Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yun. Then ito yun. someone And then- typed it up, then you sign. I asked this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calilom, sabi niya, Calilom, dito oh. nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional. Conditional. The utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin. Okay. Yun yung utterances, Your Honor. I'll take that answer. I think mas factual yon. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? Nako. No, Your Honor, Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her Nagkamali head. yung script. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things. Ang alam namin, sorry po. Yes, sir. Go ahead, sir. Yeah, Department of Education, ang alam Yeah. namin. So, kasi I just filed my counter affidavit sa Si Girlo. ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga, pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata. Yes, sir. But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition. Yes, sir. Di ba? Opo. Oh, so that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Di ba? So halimbawa, pag sinabi ko sa yung, pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President.
we always vote. There's nothing there. But if illegal, o pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act? Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition, Yes. sir. No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito grave threats dito because you keep mentioning we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang Pangulo. But who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, Gusto po na... sa Sagutin mo muna, sino tinutukoy niya? reading nyo nung statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya? Well, una, kung O ba't di mo pag-uusapan... mabanggit-banggit? Sagutin mo. Huwag kay VP Sara, mabilis pa sa alas Mabilis, 4. oh. Vice President. Vice President second agad. highest, pero dito hindi mo mabanggit. Sino? President Sino? Marcos Jr., hindi mo kaya sabihin. Kami na magsasabi. Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January Ha? 2024. Other Yes. than... That's irrelevant. Ang question ko, Hmm. in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? Correct, You correct. said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, Kung sino. sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Sino? Well, Sagot. again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information, Ayun. Ano, hindi ba klaro sa video, video? na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the Speaker of House? the House. Hindi So, sabi klaro. niya, Hindi pag mo masabi? pinatay ako, Anong sabi? patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Senator Judge Allen, kindly wind up. But you have to be able to answer that because you are the one who investigated. Correct. Correct. Yung sinasabi ko. Di ba ano ho nila, Checkmate. napakailag ho nila pagka Correct. si Marcos Jr. na pagkapapunta na doon. Ano Ilag ba na ilag. punot dulo? Bakit nagalit si VP Sara? Oh, yun. Di ba? Sino magpapagurgur kay VP Sara? Di ba pagka ginurgur ako, ito, kasi sila ang gugurgur sa akin. Naku, anong klase Wala, And wala. that is crucial. Why? Walang kwenta mag-imbestiga si brother. part of your self-defense, so for example, if I know na sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. Kumbaga blatter yan eh. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin? I don't know the Ang state of bobo the, ng mga attorney nito. mind of the Vice President. But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind. Based on the series of events, Your Honor. Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya. Pag Naku, ako'y Yare. Palakpakan natin si Senate President ng Taong Checkmate, mga kabayan. Senator Cayetano. Correct. Plus, ilang Se- points? Lakir mo na. 21 points para sa defense. pinatay, eto tatlo ang papatayin nyo. Okay, last question. Kay Di nasagot Attorney Lopez, Sayang. tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napapyawan ni Senator Erwin din to yung tungkol kay yung sinabi ni si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay. That's the literal meaning of the statement. Yes, sir. that's a literal meaning, but did you believe her?
Well, she's the vice president, sir. So she also said freedom of expression. So you also believe her? Aray Not ko! based- Aray ko! Grabe. Plus Nice search one. Napakagaling. points. On the Napakagaling. evidence that what we gathered, sir. No. Okay. So I'll stop there, but I'll read to you. Na-corner ho Corner. nitong si Senator Grabe. Cayetano. Iba talaga pag Itong- abogado. Diba? Sinabi Iba niyo pag kasi abogado. sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit. Nangangamuti na siya, no? Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayo mag-people power. Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila. Sa ginagawa nila na active nagrarally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind. Yes, sure. When do you believe her and when do you not believe her? And Ano lang, Yun yung- pagka convenient lang sa naratibo ng mga siraulong prosecution, Correct. doon niya lang pinapaniwalaan si VP Sara. Pero pagka hindi akma doon sa naratibo ng mga siraulong Hindi siya magnanakaw na naniniwala. pamahalaan, hindi pinapaniwalaan ni Lotok. Anak ng tawa, kaya pala may kaso ka, Brad. Ibang klase ka pala. what did you actually investigate? We based everything on the evidence that we've gathered. Thank you, Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness. Opo. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Senator Judge Mark. Nadali. Ang gandang sundan noong linatag na yon itong si Senator Cayetano. Galing, palakpakan natin. Good job. 10,000 points para sa defense. Marcos Bigyan thereafter, natin Senator points. Judge Aquino. Yan. Senator Marcos. Doon sa ano na yun, 54 points to tayo. Grabe. Ibang klase. You may proceed, ma'am, when you're ready. Thank you very much, Presiding Officer. And Attorney Lontok, Yes, ma'am. maupay nga pag-abot din Mapaya po, ma'am. aton Senado. Opo, ma'am. Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na nung nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in-orderan kayo, in-instructionan ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yun. Hindi po, Your Honor. Sabado po yon, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yun. Tama. So anong araw yon? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din? November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang Oo, gabing-gabi kasi yon di ba? madaling araw po ng alauna, ma'am. That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba? Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun. Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga? During lunchtime, nung may meeting kami ni then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen. Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw? That po? same day, ma'am. Kaya nga, after- November 23. November 23. Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit. Yes, ma'am. Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four-phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search
At natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo? That's the continuation in the analysis phase, Your Honor. Oo. Yes, Your Honor. Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution. Sa analysis pa at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? Nako, yari. Plus point sa defense. Sabi ko na sa inyo defense huwag na kayong magsalita. Kaya natin yan. No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Typo Typo na. na naman. Pambira, pangalawang typo mo na yan Alang yan. So yun mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.